Ngayon, isa-isahin naman natin yung complete list of requirements sa pagkuha ng passport. Kung ano nga ba yung mga dapat nyong malaman at ano ang complete na mga requirements na kailangan nyong dalhin. Bago yan, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa ating mga informative na mga video. Ngayon guys, andito ako sa mismong website ni DFA. So dito, ito na yung bagong update nila as of January 2026. Ito yung valid IDs for passport application. Dito sa kanilang website, ito yung list of acceptable IDs for Philippine passport application. Kailangan the applicant must present a original with a photocopy of the following valid ID. So, kailangan dalhin nyo yung inyong original na ID at kailangan may Xerox copy or photocopy ito. So, dito, Philippine Identification or PhilID. Ayan, or kaya Electronic Philippine ID. Then, the Digital National ID. Printed copy must be submitted. Applicants will be required to generate the digital ID via the website or the eGov.ph mobile application during processing for document verification. So dito, pag once na may digital national ID kayo, so pwedeng-pwede yan. Kailangan lang na may printed copy kayo na isa-submit. So bago kayo pumunta doon, screenshot nyo muna yung inyong national ID. Then pag may screenshot na kayo, pwede nyo na yan dalhin para isa sa mga requirements doon. Then take note na kailangan din na may data kayo or internet kayo pag pumunta kayo sa DFA dahil kailangan nyo mag-generate or patunayan doon sa taga DFA na legit yung inyong national ID mismo sa harapan nila. So, mag-generate kayo ng inyong digital ID. Pwede kayong mag-login sa website ng para sa national ID or kaya mas mabilis sa inyong eGov.ph apps. So, mag-login lang kayo sa inyong eGov.ph apps. Then, ipakita nyo lang sa kanila yung mismong digital national ID ninyo. So, sa cellphone ninyo mismo kayo mag-login sa inyong eGov.ph at ipakita nyo yung digital national ID ninyo kung kaya dapat may internet kayo pagpunta doon. So, dito sa tatlo, kailangan kahit isa is meron kayo. Next naman is ito yung mga IDs na patunay ninyo sa inyong IDs na sinubmit dito. So, dito, next naman is the following IDs may also be used in lieu of the Philippine Identification. Ito naman yung mga list of valid ID na tinatanggap nila to support your valid ID na nandito. Ito yung SSS ID, GSIS ID, UMID, LTO or Driver's License ID, BLTO, PRC ID, OWA ID. So, ito yung voter's ID. Tapos, pwede din yung certificate na issued from COMELEC main office. So, hindi pwede yung mga voter's certificate ninyo na hindi galing sa COMELEC na main office. So, dapat sa mismong main office sa Intramuros nang galing yan para pwede. Next is the PNP ID, Senior Citizen ID, Airman License, Philippine Postal ID, Seafarer's Record Book, valid or latest passport para naman ito sa mga renewal ng passport, then your school ID if applicable. So dito naman sa school ID, for minor applicants, if school ID is not applicable, so kailangan lamang ng certificate of enrollment with picture or photo of minor and dry seal of school for adult applicants, school ID, and certificate of registration. Yan yung mga list of valid ID na tinatanggap ngayon ni DFA. So again guys, isa lamang sa mga naandito is kailangan meron kayo. And then isa din sa mga naandito na kailangan meron kayo. Scroll natin sa pinakababa dito, take note. Take note dito, all IDs presented should be readable. So dapat nababasa ito. Untampered. Important reminder, the department may require additional supporting documents as may be necessary. Ayan, so kailangan pa ng additional requirements kung halimbawa
Tulad sa mga babae, kung sila ay may asawa na, kasal na sila, kailangan ng PSA Marriage Certificate. Ano pang mga documents or mga requirements na meron kayo dyan sa inyo, so dalhin nyo na rin. And so kanina, yun yung mga list of valid ID na tinatanggap ni DFA sa pagkuha ng inyong passport. Ngayon, dito naman tayo sa requirements, complete list of requirements. So, kailangan may confirm online appointment kayo. So, nang gagawin ninyo is pa-appointment kayo online. Then, pag once na nakapagpa-appointment kayo online at nabayaran nyo na ito, so ito ay confirm na. So, magsisend ng email si DFA sa inyo for the confirmation of your online appointment. So, doon sa email nila, so may kasama yung PDF file na kung saan ipaprint nyo yung application form or confirmation application form ninyo. Ayan guys, after nyo makapagbayad, makatanggap kayo ng email na ganito. So itong email na ito na yung kailanganin ninyo. Ipaprint nyo ito dahil ito yung appointment confirmation ninyo. As you can see, merong PDF file na naka-attach dyan. So ito yung ipaprint ninyo. Yan yung email confirmation. Ngayon, click natin yan. Then ito na guys yung passport appointment system confirmation notification. Nakalagay din dito, you have successfully confirmed your passport appointment booking. So, dito, ito yung appointment details ninyo. Nakalagay din dito, next steps, kailangan nyo i-print yung attached application form to this email confirmation. Pangalawa naman is, bring the printed application form, email confirmation, at saka yung mga requirements. Then guys, take note dito na applicants are expected to observe proper attire. So nakaayos kayo ng damit. Hindi pwede yung naka-spaghetti, dapat naka-formal attire kayo. Then dito, scroll nyo lang pababa, makikita nyo yung naka-PDF na file. So dito, ito yung kailangan yung i-download. Para ma-download nyo ito, click nyo lang itong may arrow sign pababa, click nyo yan. Download sign yan, tapos click download. Naka-redownload ang nakalagay sa akin dahil naka-download na yan sa akin. Ayan, so ito na yun. Click natin yan. Then, open natin siya as PDF. Ayan, ito yung important reminders at passport application form. So, ito guys, ipaprint nyo ito. Ipaprint nyo ito dahil isa ito sa mga requirements na kailangan nyo i-submit pagpunta ninyo sa DFA. Next is the personal appearance. So, kailangan nyo pumunta sa mismong DFA na pinili ninyo sa mismong schedule ng appointment date ninyo. Pangatlo is the accomplished application form. Pang-apat is the original and photocopy of your birth certificate. Then, panglima is any of the following acceptable IDs with one photocopy. So, kanina guys, yun yung nakita ninyo na iniisa-isa natin ng mga valid ID na tinatanggap ni DFA. Naman sa mga babae, take note na pwede naman, halimbawa gusto nyong yung mismong pangalan nyo sa pagkadalaga yung gagamitin ninyo, so pwede naman. Hindi na kayo hahanapan ng certificate of marriage if ever ang option ninyo or gusto ninyo is manatili pa rin yung pangalan ninyo sa pagkadalaga. Ito sa baba, makikita nyo pa na may supporting documents pa kung halimbawa ito is applicable sa inyo. So, basahin nyo yung mga nandito. Then, mag-sample tayo dito sa supporting documents. So, dito, halimbawa yung inyong PSA issued document submitted by the applicant is unreadable. The applicant must submit the following. So, halimbawa, yung inyong PSA birth certificate is malabo, hirap basahin, hindi nababasa. So, kailangan may additional requirements pa kayong dalhin. Click nyo lang yan. Ayan. So, pag once na hindi nababasa yung PSA na birth certificate ninyo, kailangan may dala kayong local civil registry ng gagaling na birth certificate. Again, kung hindi nababasa or malabo yung PSA birth certificate ninyo, kumuha kayo sa local civil registry municipal form number 102 or civil registry form 1A sa inyong birth certificate. Then, ganun din, pag marriage certificate,
Kailangan nyo din kumuha ng marriage certificate sa local civil registry ninyo. Mga important reminders na dapat nyong malaman pag kumuha kayo ng DFA passport. So, ang pinakauna is itong be at your choosing DFA satellite office 15 to 30 minutes before your appointment. So, sa pagpa-appointment nyo online, namili kayo ng kung saang DFA kayo nagpa-appointment. So guys, kailangan 15 to 30 minutes nandun na kayo mismo sa DFA na kung saan kayo nagpa-appointment. So bawal ang malate, dapat on time kayo. Then dito sa pangalawa, download and print your application form and e-receipt on an A4 size bond paper. So, ito yung ipapakita ninyo sa mismong taga-DFA during your appointment. So, isa ito sa mga requirements na kailangan nyong dalhin pagpunta sa DFA. And so, kung kayo ay nakapagpa-appointment online na, at nabayaran nyo na yan online ang inyong appointment. So, after payment, mag-i-email si DFA sa inyo na kung saan andun yung application form ninyo and yung e-receipt ninyo. Kung kaya ipaprint nyo yan sa A4 size na bond paper. Next naman is prepare the original and photocopies of your IDs and documents. Dito, kailangan dala nyo yung original na mga requirements ninyo at of course may mga photocopies ito. So kukunin ni DFA yung mga photocopies and then i-check din niya yung original na mga requirements. Next naman is you may order your PSA birth marriage certificates online. Pwede sa PSA helpline at pwede din sa PSA Servilis. Ayan, so take note dito na hindi na pwede yung mga birth certificate na gamitin ninyo is yung mga birth certificate na naka-NSO pa. So, dapat naka-PSA na yung mga birth certificate. Next naman is, your passport fee is non-refundable and transferable. Ayan, so kung kayo ay nakapagbayad na ng DFA, passport ninyo, so guys, hindi ito ibabalik ni DFA sa inyo pag once na kayo yung hindi nakapunta doon mismo sa site para mag-process. And of course, hindi ito pwedeng ipasa sa ibang tao yung payment ninyo. Kung halimbawa gusto nyo magpa-reschedule sa appointment date ninyo, so kailangan nyo lang mag-request ng bagong schedule at least 3 days. Ayan, bago yung confirm appointment date ninyo. Next is dress appropriately for your appointment. So, avoid wearing heavy makeup, colored contact lenses, and too many accessories. So, magdamit kayo ng formal guys. Huwag kayong magdamit ng naka-spaghetti, sleeveless. So, dapat magdamit kayo ng naka-formal. Then guys, applicant's companion might not be allowed inside the City Lights office premises unless the applicant really needs someone with him or here. Kayo ay may kasama sa pagkuha ng DFA passport, so of course hindi pwede. But then kung kayo ay minor, PWD, senior citizen, so pwede namang magpasama kayo. Pero kung hindi kayo bilong dito guys, so kayo lang ang pwedeng pumasok sa loob. Note dito guys na kung kayo ay first time passport applicants, so ni-required ni DFA na mag-present kayo ng PSA birth certificate. So, na-discuss ko na to kanina. So, pag once naman na kayo ay magre-renew, so hindi nyo na kailangan pa magdala ng PSA birth certificate. Then, para naman sa mga nag-aasawa na ng mga babae, so kailangan magdala lang kayo ng PSA marriage certificate. Next is, how much is the passport fee? So guys, pag once na hindi kayo nagmamadali, 12 business days, so yun yung regular, 950 pesos. Then, pag once naman kayo ay nagmamadali, so 1,200 pesos. So, ito ay 7 business days naman. Then, magkaroon kayo ng penalty kung nawala ang passport or napunit or nasira yung passport ninyo. Ang penalty ay 350 pesos. So, what is the validity period of your passport? So, guys, kung kayo ay 18 years old and older, so magiging 10 years yung validity ng passport ninyo. But then, kung kayo naman ay minor applicants, 5 years lang yung valid ng passport ninyo. Yan, so yun lang yung mga complete list of requirements at mga dapat nyong malaman sa pagkuha nyo ng passport. So, kung kayo bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative na mga videos ko. Thank you for watching!